Haller, haller! Nandito na naman ako. At bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa GMA Real TV for featuring me dun sa kanilang blogger documentary last January 13. Thank you din sa mga supporters natin, lalo na dun sa mga nasa One Proud Pinay family who snapped pictures and filmed clips of the actual airing para makita ko kasi wala akong GMA Pinoy TV dito sa Australia. Maraming salamat kay Ken, kay Radney, kay John, kay Madel. Thank you very much. At sa lahat ng mga nanood at sumuporta, maraming salamat. Yun. At lalo na kay Ralph for reaching out to me to be part of this and giving me the opportunity to express myself and my thoughts about being an OFW. Ngayon, iba naman ang pag-usapan natin. At hindi tayo mag-uusap ng politika, hindi tayo mag-uusap ng ang tawag dito ng showbiz or ng vlogging. We'll talk about love, sex, and marriage. Diba? Kasi alam niyo naman, kakasal na ako sa April. Tapos papalapit na rin ang Valentine's Day. I'm sure yayanig sa Pasig. Diba? Pero, yan, usapang usapang medyo mature, adult level to. So, siguro, natin to, R18. Ayan, bakit ko naisip to? In recent times, okay, a few weeks ago, nagkaroon ako ng personal issue. Well, kami, ni Duncan sa relationship namin, where he kind of felt pala, and I didn't know this, he kind of felt pala that I was not as attracted to him, or I was not as, anong tawag dito, in love with him. Yon. Kasi, nung pinuntahan ko siya sa Vietnam at binisita ko, we were not as intimate as we used to be. 'Diba? So, parang, teka lang, 'diba? Siyempre, kung 6 na buwan kayo hindi magkita, expect mo, 'diba, na may mangyayari. Alam mo yan. We've been together for 6.5 years, para sa mga hindi nakakaalam, and lived together for 5 years of that 6.5 years. So, anyway, doon ko napaisip na, teka lang, gano'n nga ba ka-importante ang sex sa relasyon? Diba? At paalala lamang po kung kayo po ay minor de edad or bago pa lang kayo sa relationship nyo at hindi nyo naman iniisip na magpakasal, mag-asawa, or magkaanak ng maaga, wag nyo po akong panoorin. Okay? Anyway, ngayon, so yun nga, may konting isyong ganyan. And I was like, teka lang, 'di ba? Para sa atin na meron ng mature na pag-iisip at adult relationship with another adult, 'di ba? Alam natin kung gaano ka-importante 'yan. Iba kasi yung level of connection that you have with your partner when you are intimate, when you make love with each other. Okay, alam naman natin 'yan. Kung minsan kasi siguro pagka matagal na kayo, parang hindi na, okay lang. Kahit na hindi na kami mag-sex, parang companionship na lang, whatever. 'Di ba? Pero, importante pa rin yun that you become intimate with each other once in a while. Actually, dapat on a regular basis. Kasi, yung sinasabi nila na dito mo na ipapakita yung pagmamahal mo sa isang tao, totoo yun. 'Di ba? Diyan mo na ibubuhos yung affections mo yung passion nyo sa isa't isa. And sometimes, if you don't do that, nararamdaman ng isa or both, actually, in my case, both, na parang, teka lang, something's wrong, something's missing, parang ang lamig ng relasyon. 'Di ba? So, parang, napaisip ako nagkaroon kami ng isang masinsinang pag-uusap. At, naliwanagan ako kasi actually hindi ko alam na nakakaramdam pala siya ng ganong level ng insecurity. Na iniisip niya pala na, ay, baka hindi na niya ako gusto, or baka nagsawa na siya sa akin, or baka hindi na siya nagagwapuhan sa akin, or I'm not as attractive as I used to be, parang gano'n. Which is not the case. Diba? I just never really thought about it. Sa totoo lang. And siguro, tanga lang ako dahil hindi ko talaga siya naisip. Pero, isa siyang malaking parte ng isang relasyon. Whether we like to admit it or not. Hindi lang kasi emotional and siguro intellectual compatibility ang pinag-uusapan sa relasyon niya. There's also the physical aspect of it and the sexual aspect of it. Diba? So, gaano nga ba siya ka-importante? It is actually very important.
Ha? Merong mga cases na, yung sinasabi lang makeup sex, kapag ka nag-away kayo, that nothing is better than makeup sex. Oh, kasi nandun yung lahat ng passion eh. Kasi dun mo pinapakita na, hindi, kahit nag-away tayo, mahal na mahal pa rin kita, ganyan, diba? So, you put your all into it. Or kapag matagal kayo hindi nakita, tapos first time nyo ulit gagawin, 'di ba? Parang may eksena pang magkakahiyaan ng konti eh. Pero importante siya kasi nga iba pa rin talaga yung level ng connection when you are one with each other. Okay? And I say this, papaalala ko lang ulit, ito ay para dun sa mga taong seryoso sa relasyon at they're thinking about spending their future with each other, 'di ba? Kung nandun kayo sa ganung level of commitment, then that's absolutely fine to talk about it, 'di ba? Puro ko, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? I'm so like Chris Aquino, 'di ba? Anyway, yun nga. So parang naisip ko noon, hindi lang pala mga babae ang nai-insecure sa relasyon. Hindi lang pala tayo nag-iisip na nalolosyang na ba ako? Have I let myself go? Or hindi rin lang mga lalaki nagiging complacent sa relasyon. Hindi lang sila ang nagiging anong tawag dito, kampante. 'Di ba? Tayo rin palang mga babae, nangyayari din pala sa atin 'yon. Siguro I suppose because we know that this person loves us, na parang okay lang kahit gawin ko yan. Kasi natatandaan ko nung bago pa lang kaming nagde-date, talagang mag-aayos ako. It takes me hours to get ready for the date kasi mag-aayos ako ng buhok, mag-aayos ako ng makeup, mamimili ng damit, bagay ba yung damit ko sa sapatos ko, 'di ba? Nandun yung hinahanda mo yung sarili mo kasi gusto mo perfect yung dating mo paglabas mo ng pintuan, pag hello niya sa'yo, hindi ba? Ginagawa mo pa ba yan 3 years later? Ginagawa mo pa ba yan 5 years later? And I'm also talking to the wives here, diba? Minsan, naririnig natin kapag nagloloko yung lalaki, biniblame yung babae. I think sa akin, to a certain extent, meron nga tayong kasalanan dyan. Lalo na kapag pinapabayaan na natin yung partner natin, di ba? Pagka masyado na tayo nagiging busy sa career or sa mga bata, na napapabayaan natin yung sarili natin at napapabayaan din natin yung asawa natin, di ba? Lalo na kapag may anak na, kasi syempre yung attention mo nandun na sa mga bata eh. Pero hindi natin dapat din i-neglect na yung esposo natin or esposa natin ay partner. 'Di ba? Hindi lang sila nandyan para tulungan kayong gumawa ng bata, kundi para palakihin din yung mga bata at maging bahagi ng buhay nyo. Kaya nga tinawag na katuwang sa buhay, hindi ba? Yun. Madalas kasi nakakalimutan natin yan pagka matagal na eh. Kasi masyado na tayong nasanay na nandyan sila. Lalo na kapag kinasal na, kasi sasabihin, wala naman na siyang magagawa, kasal na kami, hindi na siya makakawala sa akin. Pero, kaya minsan yung mga iba, 'di ba, nagbibiro na ang kasal daw ay parang sakal, 'di ba? So, yun, nai-insecure din sila at tayo mga babae ay nagiging masyadong kampante rin. So, siguro dapat natin din na itanim sa isip natin na kailangan ibalik natin yung pagiging malambing, maalalahanin, yung pag nag-text ay napapangiti sila, 'di ba? Kasi parang feeling ko, dahil siguro sa amin dahil matagal na kami, parang ako, yan na, normal na yan ganyan naman na before pa 'di ba? Pero hindi dapat ganoon. And that's one thing that I realized nitong masinsinang usapan namin, na hindi ko dapat isipin yung ganoon, na porke magpapakasal na kami, porke magpipitong taon na kami, forever and ever, amen na. Relationships are hard work. And when you stop working on relationships, one or the other will start looking elsewhere for that attention and affection. Diba? Although, ultimately, yung pagluloko, kasalanan nung nagloko, dahil, 'di ba, pwede naman silang makapaghiwalay at sabihin sa inyo hindi na sila masaya instead of stringing you along or cheating on you. Pero, ang sinasabi ko is, kung ayaw nating mangyari yon, dapat nandun pa rin yung element of surprise, nandun pa rin yung passion, nandun pa rin yung pagbibigay ng atensyon, ng pagmamahal, ng pag-aalaga, ng pagiging thoughtful, pagiging sweet, pagiging malambing. Yan. Importante yan. At hindi yun dapat na nawawala habang tumatagal ang relasyon. Madali sabihin, alam ko, pero mahirap gawin. Pero, kaya.
pwede, 'di ba? I know of some people who have been married for like 10 years, 15 years, but they are still going strong. And it's because they understand that. And they also put God in the center of their relationships. 'Di ba? Na nandyan yung takot sa Diyos, nandyan yung respeto sa isa't isa, yung pagmamahal, tiwala. 'Di ba? So, yun, usapang pag-ibig dahil magba-Valentine's Day na, Valentine's na naman. Kung meron kayong comment, kung nag-agree kayo sa akin or nagdi-disagree kayo sa akin, mag-comment kayo sa comment section sa baba. At pag-usapan natin, di ba? And I hope that you guys listen to this and watch this with an open mind, an open heart, and a level of maturity, di ba? Ngayon, kung masyado pa kayong bata, huwag kayong manood nito. Okay? Yun lang. Maraming salamat ulit. At hanggang sa muli. Bye!